نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapakop tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino man kanyang gabayan na ito ang nagabayan at sino man kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na magiging kakampi nito upang ito ay magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ng aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat. O mga nananampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang relihiyon na ito ay hindi relihiyon lamang ng mga gawaing pagsamba. Mga gawain na ginagawa sa loob ng simbahan o sa loob ng masjid. Ang relihiyon na ito ay relihiyon din ng pakikitungo ng tao sa kanyang kapwa. Kaya nga, sa isa sa mga pangunahing hadith na nabubuod dito ang mga pinahalagahan, ang mga paninindigan ng relihiyon na ito, ay nababanggit pareho na ang Muslim ay marapat lamang na maging matapat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo, sa kanyang aklat at gayon din sa ating mga kapwa-tao, na mga pinuno at mga kapwa tagasunod. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dinan nasiha." Tunay na ang relihiyon ay an-nasiha. Sa ilang mga salin ay isinasalin nila ito bilang pagpapayo. Pero mas mainam na salin sa kahulugan ng nasiha sa konteksto na ito ay ang katapatan. Katapatan ng diwa nito, katulad ng sinasabi ng mga scholar, hubbul khairi lil ghair, ang paghahangad ng kabutihan para sa kapwa. Katapatan na hindi natin sila lulukuhin. Katapatan na hindi natin sila aapihin. Katapatan na wala tayong hinahangad sa kapwa natin mananampalataya liban na lamang sa kabutihan. Katulad lamang din ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Hindi tunay na nananampalataya ang sino man sa inyo hanggang sa mahalin muna niya para sa kanyang kapatid ang anumang minamahal niya para sa kanyang sarili. Na sinasabi pa nga ng mga scholar, ang pinakamataas na antas ng pagkakatupad sa hadith na ito ay ang hangarin natin para sa ating mga kapatid, ang mas mainam pa sa hinahangad natin sa ating mga sarili. Subalit kung hindi naman natin yun magagawa, ay sapat na maghangad tayo ng mabuti para sa kanila at hindi tayo mamiminsala sa kanila bilang isa ring anyo nito. Na kung tayo ay hindi makakagawa ng mabuti para sa ating kapwa, ay pigilan na lamang natin na tayo ay makakapaminsala sa kanila, insyaallah. Ad-dinun nasiha, ang relihiyon ay katapatan dahil ito ang diwa ng relihiyon na ito. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Ang hajj ay ang Arafah. At gayon din sa kanyang sinabi, "Ad-du'a huwal ibada." Ang dua, ito ang siyang ibada o pagsamba. Ibig sabihin, ang hajj, ang diwa nito ay ang Arafah. At ang dua, ang diwa nito ay ang pagsamba. Ang diwa ng pagsamba ay ang dua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang ating mga gawain, bukod pa sa ating mga panalangin, ang ating mga gawaing pagsamba ay may tuturing din na dua kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paghiling natin sa gantimpala ng mga ito at iba pang kabutihan na nilalaman ng mga ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Ang katapatan ay ang hangarin ng Muslim, ang kabutihan para sa kanyang kapwa. At ito ay higit nating binibigyang diin dahil sa hadith binabanggit na ang relihiyon na ito ay relihiyon ng katapatan at nang nagtanong ang mga sahaba, "Liman ya Rasulullah? Kanino kami magiging tapat o sugo ni Allah?" Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi." Para kay Allah, sa kanyang aklat at sa kanyang sugo na madali na nating mauunawaan dahil ang mga ito ay nangangahulugan lamang ng paninindigan natin sa relihiyon. Pero ang katapatan sa huli pang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wali ammatil muslimina wa ammatihim," ang katapatan sa mga pinunong mga Muslim at sa pangkalahatan ng mga Muslim, ito ay isang bagay na marapat nating bigyan din ng pansin. Ngayon nga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang binabanggit dito sa dalawa na ito ay ang mga pinunong Muslim. Na tinutukoy dito ay ang mga pinunong panrelihiyon unang-una at ang mga pinunong politikal, mga khalifa, hari, gobernador, at iba pa. Subalit, sa kahulugan ng walatul umur, sa sinasabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo magiging matapat sa kanila, ito ay katapatan sa kanila hanggat sa sila ay tapat din kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo, sa kanyang aklat, at syempre sa pangkalahatan ng mga Muslim. Walang karapatan ang sino mang pinuno na humiling ng katapatan ng kanyang mga tagasunod kung hindi naman siya matapat sa iba pang mga pinaninindigan o pinahalagahan ng relihiyon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga pinunungan na tinutukoy dito na tayo magiging matapat sa kanila, matatapat tayo sa kanila hanggat sa sila ay matapat sa anumang pinag-utos na tayo ay magiging matapat sa mga ito. At hindi tayo magiging matapat sa kanila sa kasalanan. Katulad lamang din ng isa sa mga mahalagang panuntunan sa relihiyon na ito, la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod sa nilikha kung ito ay nangangahulugan ng pagsuway sa tagapaglikha. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa usapin na ito, ang waliyul amr na karapat dapat sa atin na magiging matapat tayo sa kanila ay malapat lamang din na malinaw. Marapat lamang na maunawaan din natin sino ba ang waliyul amr na tinutukoy dito na meron siyang iba yung halaga sa atin na tayo ay magiging maingat sa ating pakikitungo sa kanya. Ang waliyul amr ay isang salita na inaabuso ng marami sa mga tao, lalong-lalo ng mga palpak na pinuno, mga masasamang pinuno, na ginagamit nila ang mga turo tungkol sa katapatan sa mga pinuno at tungkol sa hindi paghahayag sa kanilang mga kamalian nang sa gayon ay mapagtatakpan ang kanilang kasamaan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang iba yung pagpapahalaga sa mga waliyul amr na sukdulan na hindi ihahayag ang kanilang mga kasamaan ay yaon lamang mga tao na namumuno na siyang tumanggap ng bay'ah ng mga tao. Silang mga namamahala sa pamahalaan ng mga Muslim. Silang mga nangangalaga sa kapakanan ng mga Muslim. At sa laki ng kanilang otoridad, sila'y nagdedeklara ng jihad, namumuno sa sala, naniningil ng zakah, namamahagi ng ayuda o tulong sa mga Muslim, at iba't iba pang mga serbisyo sa mga Muslim. Ang sinumang pinuno na wala namang ganitong katangian na hindi kabilang sa mga wulatul umur. Maaring siya ay maliit lamang na pinuno kaya itinalaga lamang niya ang kanyang sarili bilang pinuno at hindi siya kabilang sa mga wulatul umur. Hindi maituturing na waliyul amr ang maliliit na mga pinuno tulad ng pinuno ng mga organisasyon na itinatag lamang nila upang pagharian ng mga tao, lalo na kung hindi naman sila itinalaga ng tunay na waliyul amr ng mga Muslim sa isang lugar o panahon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang katapatan sa mga Muslim ay makikita natin din sa kwento ni Jarir bin Abdullah al-Bajali. Katapatan sa mga kapwa natin Muslim na kung saan si Jarir bin Abdullah minsan ay bumili ng kabayo sa halaga na 400 dirham at siya ay nagbayad ng 800 dirham dahil inaakala niya na ang halaga ng kabayo na kanyang binili ay mas mahalaga pa o mas mahal pa sa halaga ng 400 na dirham. Kaya ito ay isang anyo ng pagpapakita ng katapatan natin sa ating kapwa Muslim. Katapatan sa ating kapwa Muslim
na pinahalagahan din. Kung ito ay ating pinahalagahan, ito ay mangangahulugan lamang na tayo insyaallah ay nagpapatibay ng ating mga pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga katapatan na ito kay Allah sa kanyang sugo sa Quran, sa mga pinunong Muslim, at sa mga kapwa natin Muslim ay marapat lamang natuparin natin ng makatuwiran, insyaallah, katulad lamang din kung paanong makatuwiran ang relihiyon na ito. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Jarir bin Abdullah al-Bajali na binanggit ko kanina ay bumili nga ng kabayo sa halaga na 400 dirham o 400 dinar. Subalit ang ibinayad niya sa nagbenta sa kanya ay doble nito. Sa kanyang pag-aakala ng kabayo na yon ay mas mahal pa talaga kaysa sa presyo na ibinenta sa kanya. At ito ay isang katangian ng katapatan sa ating kapwa Muslim na bibihira na sa panahon natin ngayon. Ang mga Muslim ay naghahangad pa nga ng mga paraan na malalamangan nila ang kanilang kapatid. Ang mga Muslim ay naghahangad pa ng paraan na makakapagdamot sila sa kanilang mga kapatid. Subalit si Jarir bin Abdullah, nang habang kausap niya ang tao na ito na nagbenta sa kanya ng kabayo, nilinaw niya sa kanya. Sinabi niya, "Huwag mong akalain na ako ay baliw, na binibili ko ng doble sa iyo ang bagay na binibenta mo sa akin sa isang halaga. Hindi ako baliw." Subalit sinabi niya, "Baya'tu Rasulah sallallahu alaihi wasallam ala nushi lil muslimin." Hindi ako nasisiraan ng ulo kaya binabayaran ko ng doble ang kabayo. Bagkos ito ay dahil sa nangako ako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ako ay magiging matapat sa mga Muslim. Na siya ay nagbayad ng tapat sa isang lalaki na naging matapat din sa kanyang ibinebenta. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, muli, ang nasihatu hubbul khairi lil ghair. Ito ay ang paghahangad ng kabutihan para sa iba. Kaya nga, marapat para sa atin na panghawakan ang ganitong prinsipyo, lalong-lalo na ng ating relihiyon ay nagpapahalaga hindi lamang sa mga gawaing pagsamba, maging sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Lalo pat, maaring ang tao ay papasok sa paraiso dahil sa kabutihan ng kanyang mga gawa, kabutihan ng kanyang pakikitungo sa kapwa, at maaari rin naman papasok sa impyerno dahil sa kasamaan ng kanyang mga gawa at kasamaan niya sa kanyang kapwa. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, manalangin tayo kay Allah at patuloy na humiling sa Kanya na ibilang tayo sa mga tunay na matatapat sa relihiyon na ito, matapat kay Allah, matapat sa Kanyang sugo at sa Kanyang aklat, matapat sa ating mga pinuno at matatapat sa ating kapwa Muslim. Alhamdulillah.